Hello guys! Finally, kompleto na ang pamilya para sa aming outing bukas. Ilang years na rin namin itong pinlano. Ngayon matutuloy na. Medyo may kamahalan din kasi ang pagpunta sa island na yun dahil kailangan mong magrenta ng pontoon boat. Itong si Papayo, kakarating lang, nagdadamo na agad. Sabi ko nga magpahinga muna siya. Habang si Mimi pinapasok na ang mga gamit nila para mamaya makapag-usap na kami ng plans namin for tomorrow. At syempre, itong mga bagets, ang saya-saya na naman kasi kumpleto sila kaya sobrang gulo na naman dito sa bahay. At itong si Mike, pinapractice ang drone niya para bukas. Si Papa, of course, nasa kusina na naman. Makikita niyo sobrang dami naming ulam, 5 putahe ata yan. Ang isa dyan, babaunin namin bukas. Dinner time na nga at kanya-kanyang sandok na lang para hindi na rin masyadong madaming hugasan. Napakaswerte talaga namin sa aming mama at papa kasi hanggang ngayon asikasong-asikaso pa rin kami. Ayan na nga si mama nagliligpit na naguhugas na. Para wala na rin talaga masyadong kalat pagising namin kinabukasan. The next day, 5:30 pa lang gising ng mga bata. Walang iyakang naganap kahit puyat sila kagabi kasi excited sila dahil alam nila na magbe-beach creamy today. Nagready na nga pala lahat para i-load ang lahat ng gamit sa sasakyan. Ito na nga si Mimi excited dahil feeling sexy na. Sabi ko nga dapat nag-2-piece na lang siya. At exactly 7 AM umalis na pala kami ng bahay kasi nasa 40 minutes drive din yung pupuntahan namin. 3 sasakyan ang gamit namin dahil hindi kami kasya sa isa or 2 sasakyan. Makikita nyo naman ang white sand ng Destin, Florida. Nakarating na nga pala kami sa aming destination para makapag-check-in. Nandito na kami sa Water Fun, Water Sports Destin, Florida para makapag-check-in sa aming pontoon boat. Nakarating kami dito ng halos 8 AM na dahil medyo traffic na din sa sobrang daming turista. Andito na kami sa check-in counter para i-orient din ang aming mga designated drivers na si Papa at ang aking hubby. Ito nga pala si Papa Wenzel at pinipirmahan na ang agreement. Ang swerte namin kasi nakakuha rin kami ng military discount at binigyan pa kami ng extra $25 discount ni ate. Ang mga boys namin medyo naiinip na kasi medyo maaga kaming nakarating. 9 o'clock pa kasi kami makakaalis. Kaya naglaro-laro muna sila dyan at para maaliw na din ang mga bata. Presenting our Mommy B na magbe-birthday sa Monday. Actually, birthday celebration niya din to. Last week, sin-celebrate na namin ito sa St. John's pero since long weekend, napag-decidean namin na i-celebrate ulit namin ang birthday ng mama. O diba, magsi-61 na si Mommy B pero mukhang bata pa din. Ayan, 8:45 na kaya pinapunta na kami dito. Ino-orient na din ang mga boys namin para paano patakbuhin ng boat. Naglo-load na kami ng mga gamit. Makikita nyo sobrang dami naming dala. Ganyan talaga kami kapag nag-outing or gumagala. Akala mo dala ang buong bahay. Para sa akin naman kasi mas okay ang sobra kaysa sa kulang, lalo na at pupunta kami sa island. Mini-make sure ko na kailangan maraming inumin at pagkain para na din sa mga bata. Nakasakay na nga lahat dito sa boat at ito ang staff na nag-o-orient para kay Papa at kay Mike. Tinuturuan sila kung paano magpatakbo ng boat. Nakaalis na nga kami at medyo paranoid ako kasi nga syempre ang Papa ang tagal na rin hindi nakapagpatakbo ng boat. Huli niya pa tong nagawa nung nasa open pa siya. Enjoy nga kaming lahat kasi first time namin to na magkakasama na magawa ito. Lalo na ang mga bata, syempre core memory sa kanila to. Sa mga nagtatanong nga pala kung magkano ang renta ng boat, ang pontoon boat na mayroong 2 slide ay halos nasa $800. Medyo may kamahalan din kasi hindi pa kasama ang tax at tip. Mabuti na lang talaga nakakuha kami ng military discount. Ang rental namin ay nasa 4 hours lang. So kung gusto mo ng whole day, isipin nyo na lang mas mahal pa ang renta ng boat. Ang Destin, Florida nga pala ay kilala as World's Luckiest Fishing Village. Papunta na kami ngayon dun sa Crab Island. Sikat na island po dito sa Destin. Ang Crab Island ay merong malaking sandbar sa gitna ng dagat. Nakaka-excite kasi dati nakikita lang namin tong Crab Island kapag nagda-drive kami pero ngayon papunta na kami doon. Finally, after 3 years of planning, natupad din.
Hindi namin matupad-tupad dito dati kasi lagi kaming kulang, pero ngayon nagkataon na kumpleto kaming lahat. Konti na lang at malapit na kami doon. Excited na nga talaga ang mga bata at wala silang idea kung ano ba talaga yung pupuntahan namin. Nakikita nyo ba yung light colored na water? Yan ang Crab Island. Mababaw lang ang tubig. Makikita nyo napakalinaw ng tubig, kaya excited na talaga kami. Maaga kaming nakarating kaya makunti pa lang ang boat kasi mamaya-maya congested na at sobrang dami ng tao. Ina-anchor na nga pala ni Mike ang boat kasama si Ryan para make sure na hindi kami gagalaw-galaw mamaya. Ang may background lang talaga sa pagbabangka ay ang papa at ang Wenzel and the rest of the family first time namin. At syempre, excited na ang mga bata para tumalon sa tubig kahit sobrang lamig. Hindi ko nga ina-expect na malamig pa rin ang tubig kasi sobrang init na talaga dito sa Florida. Nag-start na din na mag-snack ang iba kasi medyo gutom na din dahil hindi kami nag-heavy breakfast. Si Tyler at si Zach hindi mo talaga mapipigilan. Nauna na talagang mag-swimming. Si Amari medyo natatakot pa kasi baby girl ko pa rin yan. Buti na lang nandyan si Papa Wenzel at inassist ang baby Mariko pati ang baby Tio. Makikita nyo naman nasa gitna kami ng dagat pero below the waist lang ang lalim ng dagat. Perfect talaga para makapagsaya ang buong pamilya lalo na sa mga bata. Tapos na nga i-inflate ni Mike ang mga floaties kaya ready na rin siyang mag-swimming. Ang Mama Tay, Papa Yo and Papa Ryan nagugutom na daw kaya inumpisahan na ang baon namin. Nakita nyo ba yung rice cooker? Syempre rice is life. Hindi pwedeng mawala ang rice basta Pinoy. At ang binaon nga na pala naming ulam ay ang adobo kasi para hindi rin mapanis. Lalo pa at mainit ngayon dito sa island. Kung makikita nyo sa background, medyo dumadami na rin ang boats. Si Mami B nagutom na rin kaya nagpasandok na rin ng adobo and rice. Nag-bake nga rin pala ako ng ilang chicken nuggets para sa mga bata. Ang original plan ay mag-iihaw sana ng pompano at liempo pero nagbago ng isip namin kaya adobo na lang. Nagbaon na lang kami ng ibang bread at snacks para hindi kami magutom habang nasa boat. Take turns ang pagkain namin para ang half kumakain, ang half nagbabantay sa mga bata. Ayan na nga si Zach at Tyler at tinatry ang kanilang slides. Masyadong mababaw ang tubig kaya ang mga daddies hindi na rin nakapag-slide. Pwede kaming lumipat sana para mas malalim kaya lang mas inisip namin na mas safe na lang dito para sa mga bata. Kung gusto nyo palang magrenta ng lily pad, it's additional $70. Enjoy na enjoy nga talaga ang tiyo namin sa lily pad. Mahilig pa naman yan sa tubig. Pati si Amari gustong gusto niya dyan. Ito na nga kami ni Mama. Nag-join na rin sa mga kids. Sobrang lamig ng tubig, parang akala mo galing sa ref. Pero buti na lang, sobrang tirik ng araw, kaya hindi na rin kami gininaw. Sa unang pagbaba mo lang yung sobrang lamig, pero pag nagtagal ka na, hindi ka nagiginawin. Ang babaw talaga ng tubig dito, nakakatuwa kasi na-experience na rin namin. Ayan si Tyler, buti na lang sinulit niya ang slides kasi si Zach medyo natatakot na din kasi mataas naman talaga yung slide. Mas mura sana yung boat kung walang slide na kasama pero pinili namin yung may slide para mas mag-enjoy yung mga bata. Ang baby girl ko nagutom na, favorite pa naman niya ang adobo kaya ang dami niya nakain. Of course, pagkatapos kumain, bumalik ulit sa tubig. Kapag mga bata nga naman talaga, ang saya-saya kapag swimming. Naalala ko, nung mga bata rin kami, lagi kaming nasa beach. Sa mga hindi nakakaalam, taga-Olongapo po kami, kaya talagang surrounded kami ng beaches. Naswertehan nga rin namin dahil ang mga napangasawa naming magkakapatid ay talagang mga taga-Olongapo din. Ang mga daddies, eto nag-e-enjoy na at naglalaro na sila ng football. Tinry ko nga palang umakyat sa upper deck para ma-videohan ko ang buong Crab Island. Ang ganda talaga kasi kitang-kita mo, napakalinaw ng tubig. Ayan, halos lunchtime na kaya sobrang dami na ng tao. Mabuti na lang meron ding drone si Mike kasi na-capture namin tong magandang view na ito. Ayan, makikita mo nga naman ang boat namin, ang merong lilipad na color blue.
Kailangan pa ng konting practice para ma-perfect ang drone shot. Halos magto-12 noon na kaya nag-decide na kami na umalis. Magta-try kaming mag-sail para makita namin yung ibang parts ng beaches. Ang saya-saya kasi na-experience na namin. Thank you so much Crab Island kasi nag-enjoy talaga kami lalo na ang mga kids. Makikita nyo yung light color at dark color. Dito sa part na to malalim na talaga. Dito sa pontoon boat, required na dapat naka-life vest ang mga bata. Lalo na kapag umaandar ang boat. Ayan na nga si Mike, dinideflate na niya ang mga floaties at ito si Papayo, feel na feel ang pagdadrive ng boat. Ang presko nga talaga kapag nasa boat. Magtataksa na kami dyan sa gilid, kaya lang sobrang lakas ng alon, nakakatakot pa nga kasi parang sasalpo kami sa kabilang boat, kaya si Papa hindi na tinuloy. Gusto rin sana namin mag-jet ski pero sobrang mahal ng rental, nasa $300 per hour, so parang hindi rin sulit. Kaya sabi namin sa kids kung sakaling makauwi kami ng Pilipinas, doon na lang namin itatry na mag-jet ski. Pabalik na nga pala kami doon sa kung saan namin isusuli ang boat kasi 1 o'clock dapat maisoli na dahil kapag nag-exceed kami sa 4 hours, hindi nga namin alam kung magkano ang magiging rate per hour. Thank God na lang at nakabalik na kami ng safe. Medyo kinakabahan din talaga ako kahapon kung itutuloy namin to kasi maraming shark attacks last year. O diba? Ang galing kasi nasa gitna ng dagat ang Crab Island. Nandyan lang kami kanina pero ngayon sobrang dami na talagang boats. Grateful at thankful kami kasi na-experience na rin namin ang Crab Island. Ang saya-saya talaga pag buong pamilya ang magkakasama. Thanks for watching!